Ating vlog ngayon dahil tayo po ay wala sa ating studio. Tayo po ay nandito ngayon sa Cebu dahil tayo ay nakipag-usap diyan sa mga Cebuano sa may Toledo, diyan sa may barangay Media 11 diyan sa Cebu, at kasama po natin na nangampanya ang napakagandang gobernador ng Cebu. Napakaganda, hindi mukhang mangkukulam. Napakaganda po si Pam Barrecuatro. Yan po yung tumatakbong governor dito na balita ko ay in demand at balita ko ay malakas na malakas ang kanyang tsansa na manalo dito sa Cebu dahil sawang-sawa na po ang mga taga Cebu sa mga kawatan. Hindi ko sinasabing kawatan yung current na nakaupo, pero sawang-sawa na po sila sa mga manloloko. Sawang-sawa na po sila sa mga mambubudol, sawang-sawa na po sila sa puro pangako, at kaya nangangarap po sila ng katiwasayan sa Cebu. At alam niyo naman na just recently ang Cebu ay tinagurian na mga traidor. Grabe naman kayo. Yun nga yung isa sa mga binitawan nating tanong sa mga taga Toledo. Sabi nga natin ano po ba, kayo po ba ay natutuwa na ang tawag po sa inyo ay mga traidor sa bayang Pilipinas, traidor sa mga Duterte? Aba, nagalit ang mga taga Toledo at sinabi nila na, "Hoy, Boss Dada, hindi kami traidor." Hindi daw sila traidor. Sabi ko, ang problema kasi, yung mga politiko nyo dito, yung mga congressman ninyo, yung mga gobernador ninyo, yung mga nakikisimpatya sa mga Marcos, dati kasi in-endorse yan ng mga Duterte. Katibayan or katunayan, ito nga pong si Inday Sara, isa po sa mga ginamit nila para mabudol si BP Sara. Kasi nga, ang Cebu, supposedly, ang sister city ng Davao, ang Cebu City. Sister city ng Davao yan. So parang magkapatid ang mga Davaoenyo at mga Cebuanon. Kaya lang nagtataka tayo dahil nitong mga huling panahon na ang mga Duterte ay nangangailangan ng suporta at tulong, tila mo yung mga taga Cebu pa ang unang-unang nagtaksil at nagtraidor sa kanila. Yung congressman dito na asawa ng congressman na si Frasco, na pumirma din sa impeachment ni VP Sara, kung hindi ako nagkakamali, itong kanyang asawa na si yung nasa tourism na si Frasco ay dating spokesperson ni VP Sara. So talagang close na close itong mga Duterte sa mga Garcia dito sa Cebu. Kaya nga, sabi ko nga sa inyo, naging sister town sila or sister city sila. So nakakapagtaka lang na lahat ng yon ay biglang naglaho dahil lamang sa ang nakaupo ngayon, mas makapangyarihan, mas kinampihan netong pinagkatiwalaan ng mga Duterte na sister city at sister town pa man din. So katulad nga ng lagi natin sinasabi, etong mga taga Cebu, parang lumalabas tuloy na lahat ng mga taga Cebu, dahil sa leader nila sa Cebu na traidor, lahat ng mga taga Cebu ganun na. Lahat ng mga taga Cebu mga traidor na sa bayang Pilipinas, lalong-lalo na sa mga Duterte. Kagahapon, yun ang tinanong natin sa mga taga Cebu. Kayo po ba ay traidor? Nagtraidor po ba kayong mga taga Cebu kay Pangulong Duterte? Sabi nila, hindi kami nagtraidor. Sabi ko, so, ang nagtraidor sa mga Duterte yung mga kaibigan ng mga Duterte na mga pinuno ninyo dito sa Cebu, which is yung gobernador ninyo at saka yung congressman ninyo at saka yung asawa ng congressman ninyo. Sabi ko, so sabi nila, so hindi kami damay dyan. Yun ang masaklap. Yun ang pinakapangit sa lahat. Na katulad niyan, yung Solid North, tinan mo, dahil sa kabumbuhan nito ni Bongbong, dahil sa katarantaduhan nito ni Bongbong, dahil sa kamangmangan excuse me po, dahil sa kamangmangan nito ni Bongbong, ano ang itsura ngayon ng mga taga North? Ano ang perception ng tao sa mga taga North? Na lahat ng mga Ilocano ngayon tuloy, buang, lahat ng mga Ilocano parang wala nang isang salita, sinungaling, di ba? Meron na ngang stereotype
or ano pag-stereotype sa mga Ilocano ng mga kuripot. Diyos ko po, nadagdagan pa. Ang mga Ilocano daw ngayon ay parang si Bongbong Marcos, dahil si Bongbong Marcos ang Ilocano, representante ng mga Ilocano. Lumalabas tuloy ng mga Ilocano sinungaling, walang isang salita at parang sintu-sinto, hindi ba? So ganun din sa Cebu. Parang lumalabas dahil ang inyong mga pinuno na pinili ay mga traidor, lumalabas para na rin kayo mga traidor. O, ganun talaga yun. Kasi nga, you choose who's gonna be your representative sa inyong town. So if you chose, let's say, a corrupt governor, a corrupt congressman, a corrupt mayor, ibig sabihin corrupt din kayo. Kaya nga, yun yung sinasabi natin na kung ayaw ninyo na ma-stereotype at ma-generalize na mga traidor, dapat yung mga traidor sa bayan nating Pilipinas, wag na natin bigyan ng pagkakataon at ng mga tsansa na mai-represent tayo. Oo. Mamili po tayo ng tama. Itong darating na eleksyon, mga tama na talagang alam natin na iboboto, hindi magtatraidor sa mga Pilipino. O hindi ba? O sino pa? 'Di ba? Napunta sa bad light ang mga Kapampangan noong sumablay si Gloria Arroyo bilang isang presidente. 'Di ba? Nasira ang mga Kapampangan. O nasira ang naging proud ang mga Bisaya, naging proud ang mga taga Davao nung naging presidente si Pangulong Duterte, dahil nakita natin napakaganda ng representation ni Pangulong Duterte sa Davao. Kaya nga lumakas ang turismo ng Davao. Maraming mga tao ang nagpunta sa Davao at talagang to see for themselves whether okay ba talaga sa Davao, o nakita nila na maganda talaga Davao, maganda patakaran sa Davao, maganda politika sa Davao, maganda ang atmosphere sa Davao. So, kung sino yung ibinoboto natin, that represents us. So, kung magtarantado itong mga ibinoto natin, inilagay natin dyan sa posisyon, ibig sabihin, tarantado din tayo bilang mga Pilipino. So, ano ngayon ang tingin ng mga tao sa mga Pilipino sa ibang bansa? Bibigyan ko kayo ng isang example. Na sirang-sira talaga ang mga Pilipino. Why? Just recently, etong Hungary, nag-pull out sila sa ICC. Nag-pull out ang Hungary sa ICC. Bakit sila nag-pull out sa ICC? Kasi bumisita sa kanila si Israel Prime Minister Netanyahu. And considering that ICC is a partner of Hungary and membro din sila ng Interpol, what Hungary did was umalis sila sa ICC para hindi mangyari or hindi i-demand sa Hungary yung nangyari kay Pangulong Duterte sa Pilipinas. 'Di ba? Patay na natin yung ating background music para mas makapag-intindihan tayo ng malalim. So the president of Iran went to Hungary, and Hungary, before accepting the president of Iran, which has crime against humanity warrant of arrest from ICC, they pulled out from ICC. So isa na namang malaking bansa ang nag-withdraw ng support sa ICC. Why? Because ayaw ng Hungary na ma-politicize sila. The president of Iran pumunta sa kanila as a friend. So kailangan nilang itrato as a friend itong presidente ng Iran. They can actually decline itong presidente ng Iran na merong crime against humanity na case sa ICC. But Hungary accepted itong Prime Minister ng Iran. Inaccept nila because wala silang pake sa kung ano ang politika ng ICC. This person is coming in as a friend, therefore we should treat him as a friend. And we know that since we are partners with ICC, they will demand na isuko natin si Netanyahu. Kaya sabi nga nila, I'd rather be friends with Israel than be friends with ICC na wala naman talagang kwenta.
Magkakaroon lang naman talaga ng kwenta ang ICC kapag ang isang bansa ay wala nang umaandar na judicial system. Halimbawa, ang isang bansa na nasa gera, walang mga korte, walang mga huwes, walang mga prosecutor dahil under ng gera or under ng kaguluhan. Diyan po papasok ang ICC bilang korte ng bansa na yan. So hanggat ang iyong bansa ay may gumaganang justice system, even if you are a partner or a member of the ICC, wala silang jurisdiction sa'yo. Again, so long as yung justice system mo is working, wala silang jurisdiction sa'yo. So, mas pinili ng Hungary ang friendship with Israel than being a member of this ICC na sa totoo lang, wala naman talagang kwenta. Wala talaga. So ngayon, may pupuntahan pang isang bansa si Prime Minister Netanyahu. At ngayon pa lang, yung pupuntahang bansa na yon ni Netanyahu, even if they are a member of ICC, sinabi nung bansa na ito na we will not surrender President or Prime Minister Netanyahu to ICC. As early as now, we are telling you, we are not gonna do it for you. So, ano ang nagiging itsura ngayon ng Pilipinas sa buong mundo? Traidor talaga tayo. Sabi ko nga sa inyo, the reason why ang Hungary nag-pull out sa ICC, it's because ayaw nila na i-pressure sila ng ICC. Maaano sila maihahalin tulad sila sa Pilipinas eh. And Hungary, ayaw nila na maahalin tulad sila sa Pilipinas na traidor. Imagine niyo Hungary, Israel, hindi naman yan magkapatid na bansa. Magkaibang lahi naman yan. Magkaibang nationality yan. Pero hindi nila isusuko si Netanyahu. At para hindi sila i-pressure ng ICC, agad-agad silang kumalas. At itong bansang pupuntahan na susunod ni Netanyahu ay nagsabi na hindi namin siya isusurrender. Imagine, anong tingin nitong mga bansa na ito sa atin? Ganon katindi yung impact nitong ginawa ni Bongbong Marcos sa pagsuko kay Duterte. Ganon kalaki ang impact nito sa ibang bansa, sa ibang mga kontinente dito sa mundo. Nakatingin sila sa atin as para tayong mga traidor na sarili nating lahi, hindi tayo miyembro. Isinuko natin si Pangulong Duterte dahil lang sa politika. Hindi ba? Nagigets niyo yung ibig kong sabihin? Hungary pulled out. Yung isang bansa nagsalita na sila, will not cooperate even if they're a member. Hindi tayo member. At kalahi pa natin yung ipinadala natin doon. Di ba? Gaano tayo katarantado? Tama? Ganun ang tingin sa atin ng mga international community ngayon na ang Pilipinas tarantado. So dahil tatanga-tanga tayo na ibinoto natin yung tarantadong namumuno sa Pilipinas, na ang tingin ng ibang bansa sa kanya ay tarantado for giving up his own citizen even if he is not a member of the Rome Statute anymore. Ito ngang mga ito na hindi nila kalahi, hindi nila ibinibigay kaya si Hodang mag-pull out sila, tapos tayo, sarili nating lahi ibinigay natin. Di ba gago? So ganun kadumi ang tingin ng ibang lahi sa atin. Basura talaga ang Pilipinas dahil sa basurang presidente natin. Lahat tayo dahil tayo yung mga Pilipino damay sa katarantaduan na yan. Iniisip ng ibang bansa na traidor ang leader, pati yung mga nasa niyan. In general, ganun na rin tayo. Kaya nga napakaganda nung resistance. Napakaganda nung refusal natin to be branded as Filipinos under Marcos.
Because ako, personally, I have fired him a long time ago. Being a Filipino, I don't like him to be my president. Therefore, I fired him. I am firing him. Sinisisante ko na siya. Kaya lang, wala naman akong lakas kasi mag-isa lang ako. So itong pinakikita natin na mga pagtitipon-tipon sa buong Pilipinas na walang patid, simula nung hinuli si Pangulong Duterte, pati sa ibang bansa, yung pagpapakita natin ng suporta, it's a form of resistance at sinasabi natin sa buong mundo, isinisigaw natin sa buong mundo na yes, we are Filipinos from the Philippines being governed by this stupid president. We denounce yung mga kahayupang ginagawa niya sa bayan namin Pilipinas. We denounce at ayaw namin, we abhor etong mga pagtatraidor na ginagawa nila sa lahing Pilipino. So napakaganda na itong pinapakita natin because if we will not at least say something, we are part of the scam. Kung nakikita na natin yung krimen pero hindi tayo nagsasalita, we are a part of the crime. Kaya salamat sa lahat ng mga Pilipino na sa buong Pilipinas at sa buong mundo nagpapakita that we are not part of this treachery na ginagawa ng administrasyon ngayon. So again, nakakadiri ang tingin sa mga Pilipino netong mga bansa na ito, 'di ba? Nakaraan nga may hamon ako Since si President Duterte ay ating kalahi bilang Pilipino at dahil sa tumatano kayo ng adherence sa inyong sa Interpol, inyong partnership with Interpol. Dahil sa partnership nyo with Interpol, kailangan nyo ipamigay yung mga kalahi ninyo. Pag nagpunta dito si Netanyahu, dapat ipahuli nyo din. Para fair, kasi kung yung kalahi nyo nga ipinahuli nyo, ito pa kaya. Kaya nga sana, bisitahin tayo dito ni Netanyahu. Bisitahin lang tayo rito. Para lang makita natin kung talaga bang may bayag itong gobyerno natin na ipahuli si Netanyahu. Kung ito nga si Pangulong Duterte, pinahuli nila, kalahi nila si Netanyahu pa. Wala naman tayo sigurong wala naman siguro tayong wala naman pinanghahawakan siguro sa ating malupit yang bansa na yan, tama ba? So yun lang ang masasabi natin dito sa mga issues. Kaya nga, bakit ko na i-connecta yun sa Cebu at bakit ko na i-connecta yun sa Davao? Kasi kung sino yung leader nung bayang Pilipinas, yun yung nagre-represent sa'yo. Kung tarantado tanga yun, lahat kayo ganun na. Sa Cebu, naging mga traidor, yung mga taga Cebu dahil traidor si Gwen Garcia sa mga Duterte. Kaya parang lahat na rin sila traidor. Mabuti na lang, mga taga Cebu, lumalabas sila, nagpapakita sila ng suporta sa mga Duterte. So, ibig sabihin, hindi kami traidor mga taga Cebu. Ang traidor dito, yung mga iniloklok namin sa posisyon. Sila Frasco, sila Gwen Garcia, yan ang mga traidor. Pero kami, bilang mga taga rito sa Cebu, kami ay Duterte. Grabe, ang lakas ng panawagan nila talaga sa mga Duterte at ang lakas ng kanilang yung pangangampanya. Sabi nga nila, klaro kaayo. Sabi nila, klaro na ito daw mga Duterte candidates, itong PDP laban, straight daw nilang iboboto yan. Dahil sila ay maka-Duterte, sila ay maka-VP Sara at hindi daw nila hayaan na si Duterte ay ma-impeach. At gagawin daw nila lahat, tutulong sila para manawagan na may pabalik na dito sa Pilipinas ang pinakamamahal nilang si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. So palakpakan natin yaang mga malulupit nating mga taga-Cebuano. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan.
takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan, dahil bayan muna bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa harap ng kamera, walang